Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang movie na Recoil. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita sa tatlong lalaking nangangaso sa kagubatan. Ang isa sa kanila na nagngangalang Dale ay humiwalay sa kanyang mga kasamahan upang habulin ang isang hayop. Agad namang nahanap ni Dale ang hayop at nang handa na siyang barilin ito ay biglang lumitaw ang isang malaking kalbong lalaki at itinulak si Dale sa isang malalim na bangin na ikinamatay ng lalaki. Ang pangalan ng lalaking tumulak sa kanya ay Ryan Verrett, isang dating pulis na gustong ipaghiganti ang pagpatay sa kanyang pamilya ilang taon na ang nakalilipas. Si Dale ay isa sa mga pumatay dito kaya tinuluyan niya na ito. Matapos patayin si Dale, nagmaneho si Ryan sa isang maliit na bayan na tinatawag na Hope, kung saan kontrolado ito ng mga biker gangster. Kahit na ang sheriff ng bayang ito ay malaki ang takot sa kanila, alam din ni Ryan ang tungkol dito ngunit wala siyang pakialam. Pagpunta ni Ryan sa bayan ay huminto siya sa isang gasolinahan upang bumili ng ilang mga bagay, at dito ay nagtanong siya kung saan siya maaaring magstay habang naroon siya. Sinabi sa kanya ng may-ari na si Kirby ang tungkol sa nag-iisang motel sa bayan at ang motel ay pag-aari ng isang dalagang nagngangalang Darcy, ngunit walang bumibisita dito dahil ang mga tao ay iniiwasan ang kanilang lugar. Sa kabilang banda, nagulat si Darcy na si Ryan ay naglakas loob na pumunta sa kanilang bayan ngunit sinabi na lang nito na may negosyo siya sa kanilang lugar. Samantala, isang FBI special agent na nagngangalang Frank ang nagpaplano kasama ang kanyang team na hulihin si Dale na isa ring rapist. Ngunit habang nag-uusap sila ay may pumasok na isang agent, at sinabi sa kanila na si Dale ay natagpuang patay na. Ang eksena ay lumipat sa isang flashback, noong mga panahong si Ryan ay isang pulis pa. Makikitang siya ay nasa isang party kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan, nang biglang dumating ang isang grupo ng mga kriminal na nakamaskara at nagsimulang barilin ang lahat kasama si Ryan at ang kanyang pamilya. Ang pinuno ng mga goons ay si Drake Santiago. Ginawa niya ito dahil kinasusuklaman niya ang mga pulis na nagkulong sa kanya noon, kaya gusto niyang maghiganti sa pamamagitan ng pagpatay sa mga pulis at sa kanilang mga pamilya. Si Ryan ay isa sa kanyang mga naging target. Mabuti na lang kahit papaano ay nakaligtas si Ryan kahit na siya ay may tama ng mga bala sa katawan. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan, si Ryan ay nagmamaneho sa paligid ng bayan nang makakita siya ng ilang mga motor na nakaparada sa harap ng isang gusali. Samantala, lumabas ang isang miyembro ng biker gang at galit na galit dahil tinatahulan siya ng isang aso. Inilabas niya ang kanyang baril para barilin ang aso ngunit bago pa niya ito mapaputukan ay pinigilan siya ni Ryan, dinasarmahan niya ito at sinikmuraan sa mukha ang lalaki. Dahil sa ginawang kaguluhan ni Ryan ay nakuha niya ang atensyon ng mga miyembro ng gang sa loob. Lumabas sila para tignan kung ano ang nangyayari. Nagkataon na nandun din ang gang leader na si Drake. Hindi na maalala ni Drake ang mukha ni Ryan sa mga oras na yun dahil sa dami na ng kanyang napatay ay hindi niya na matandaan ang mga ito. Kahit na nambugbog si Ryan sa isa sa mga tauhan ni Drake ay nagpasya siyang palampasin muna ito dahil may importante siyang gagawin. Gayunpaman, si Drake ay naghihinala pa rin kay Ryan kaya sinabihan niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Rexo, na manmanan ang kalbong lalaki. Kinabukasan, nakipagkita si Rexo kay Drake para sabihin sa kanya na ang isang may-ari ng club ay tumangging magbayad ng security fee. Dahil dito ay galit na hinamon ni Drake ang may-ari ng club sa isang one-round boxing match. Nangako siya na kapag nanalo ang lalaki ay hindi na siya magbabayad pa ng security fee. Ngunit kahit matanda na si Drake ay makikitang malakas pa rin siya, dahil madali niya lang tinalo ang mas malaking kalaban sa pamamagitan ng pag-uppercut sa yag balls nito. Sa huli ay hindi niya naman ito tinuluyan dahil kailangan niya pa rin ng pera nito at hindi siya mababayaran ng lalaki kung patay na siya. Si Drake at ang kanyang gang ay kumikita din sa ibang paraan tulad ng bawal na gamot. Samantala, si Rexo, na siyang namamahala sa kanilang meth lab ay kailangan niya pa ring bantayan si Ryan. Kaya nang gabing yun ay pumunta si Rexo sa Darcy's Motel para magtanong kung mayroong naka-check-in doon na isang malaking kalbong lalaki na nagngangalang Ryan. Si Darcy naman ay ayaw sumagot, kaya binantaan siya ni Rexo. Sinabi nito na ipapadala niya siya sa impyerno kapag hindi niya sinabi sa kanya kung nasaan si Ryan. Mabuti na lang ng mga oras na yun ay nasa motel si Ryan at narinig niya ang pagbabanta ni Rexo kay Darcy, kaya pinigilan niya si Rexo at binugbog ang lalaki.
Binalaan naman ni Darcy si Ryan sa pagsasabing, si Rexo ay ang nakababatang kapatid ni Drake, ang gang leader, maghihiganti si Drake kapag nalaman niyang nasaktan ang kanyang kapatid. Wala namang pakialam si Ryan dito at dinala niya si Rexo sa harap ng lab ng gang at itinali sa isang sasakyan sa kanya hinayaang umaandar. Ang sasakyan ay pumasok sa lab na naging sanhi ng pagsabog nito. Namatay si Rexo sa pagsabog at nawasak ang lab at natuwa naman si Ryan sa nangyari. Nang malaman ni Drake at ng gang ang pagsabog ay agad na sumugod ang mga ito sa lab. Ngunit wala na silang magawa kundi panoorin na lang ang apoy. Galit na galit si Drake nang malaman niya na namatay ang kanyang kapatid. Hindi naman nagtagal, ang sheriff at ang isa sa kanyang mga tauhan ay dumating upang tingnan kung ano ang nangyari. Si Drake at ang kanyang gang ay nandoon pa rin nang makita ni Drake ang sheriff. Lumapit siya sa kanya at binantaan siya na sinabi niya na kapag nakialam ang sheriff ay papatayin niya ang pamilya nito. Kaya ang sheriff ay natakot na makipagtalo kay Drake. Naisip niya na sa pamamagitan ng pagpayag sa gang na gawin ang gusto nila ay mapipigilan niya ang mas maraming karahasan sa bayan. Kinabukasan, pinuntirya naman ni Ryan ang truck ng isang gang na naghahatid ng meth sa ibang lungsod. Sinundan niya ang truck ng palihim. Pagkatapos ay binutis ang gulong nito dahilan para ma-flat ito, at nang lumabas ang driver para tignan ang nangyari ay agad siyang inatake ni Ryan, iniuntog nito ang ulo niya sa pinto ng sasakyan sa kanya pinasabog ang truck. Nakita ng isang gang member ang pagsabog at agad na nagsumbong kay Drake. Galit na galit si Drake dahil maraming meth ang truck na yun at marami siyang nawalang pera dahil sa nangyari. Gusto niyang hanapin ang taong gumawa nito. Hinala niya ay si Ryan ang may kagagawa ng lahat. At para malaman ay inutusan ni Drake ang mga tauhan niya na dalhin si Kirby sa kanilang base. Dito ay hiniling niya kay Kirby na tulungan siyang imbestigahan si Ryan at alamin kung sino siya. Kapag mapatunayang si Ryan nga ang may kagagawa nito ay papatayin siya mismo ni Drake. Natakot naman si Kirby at wala siyang choice kundi sundin ang utos ni Drake. Sa ibang eksena, sinimulan na ni Kirby na imbestigahan si Ryan. Tiningnan niya ang kotse ni Ryan na nakaparada malapit sa motel. Umaasang makakahanap siya ng impormasyon tungkol sa kanya. Habang naghahanap siya sa kotse, lumabas si Ryan ng motel at naabutan siya ni Kirby doon. Kinabahan naman ng lalaki dahil sa takot, kaya niyaya niya si Ryan na uminom sa kanyang bahay na hindi kalayuan mula sa motel. Ngunit hindi niya basta-basta maloloko si Kalbo Este si Ryan. Dahil nang makarating sila sa bahay ni Kirby, tinanong ni Ryan kung bakit niya pinasok ang kanyang sasakyan. Inamin ni Kirby na inutusan siya ni Drake na alamin ang tungkol kay Ryan. Nang matapos si Kirby sa pakikipag-usap ay may narinig silang isang motorsiklo na huminto sa labas. Makikita ang isang biker na nag-aabang. Ito ay isa sa mga tauhan ni Drake na nagngangalang Crab. Dumating siya sa lugar para hamanin si Ryan. Maikli lang ang kanilang naging laban at madali siyang tinalo ni Ryan. At sa huli ay hinayahan niya rin itong makaalis. Samantala, sa isang club, habang nag-iimbestiga si Drake sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa sheriff, nalaman ni Drake na si Ryan ay isang dating pulis na nag-retired na, matapos ang pagpatay sa kanyang pamilya. Nagpasalamat si Drake sa sheriff para sa impormasyon at binigyan siya ng pera bilang kapalit. Pagsapit ng gabi, pumunta si Drake at ang kanyang mga tauhan sa bahay ni Kirby habang natutulog siya. Nadismaya si Drake dahil walang nakuha si Kirby na impormasyon tungkol kay Ryan, kaya pinarusahan niya ito at iniutos ni Drake kay Crab na patayin si Kirby. Nang malaman ni Ryan ang tungkol sa pagkamatay ni Kirby, hindi na siya nagduda pa dahil alam niyang gang ni Drake ang pumatay kay Kirby kaya hindi na ito nag-aksaya pa ng oras. Agad na pumunta si Ryan sa isa sa mga club ni Drake at binugbog ang lahat ng miyembro ng gang doon. Pagkatapos ay kinidnap niya si Crab at inilagay sa trunk ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay pinatay niya ito at itinapon ang bangkay sa harap ng headquarters ng gang. Galit na galit si Drake nang makitang patay na ang paborito niyang tauhan, kaya inutusan niya ang lahat ng natitirang tauhan na magtipon at ihanda ang kanilang mga sandata para tugisin si Ryan.
Samantala, sa motel, narinig ni Darcy ang mga kaina-hinalang ingay sa labas. Bumangon siya mula sa couch at kinuha ang kanyang shotgun na handang barilin kung sino man ang pumasok. Ngunit lumabas naman si Ryan at alam niya na ang mga ito ay ang kanyang mga kaaway, kaya sinabi niya kay Darcy na magtago sa likod ng reception desk. Ilang sandali pa ay dahan-daang bumukas ang pintuan sa harap at pumasok ang mga tauhan ni Drake. Si Ryan ay naghintay hanggang sa lumapit na silang lahat, at nang nasa loob na silang lahat ay sinabihan niya si Darcy na patayin ang mga ilaw, nabalot ng kadiliman ang silid at umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Nang buksan muli ni Darcy ang mga ilaw, nakita niya ang lahat ng miyembro ng gang na patay na, at humanga naman siya nang makita si Ryan na hindi man lang nasaktan. Alam ni Ryan na hindi naligtas ang lugar kaya sinama niya si Darcy para lumayo, ngunit sa kasamaang palad, ay hindi niya namalayan na naghihintay na ang mga kalaban niya sa labas. Tinambangan nila si Ryan at binugbog siya hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang magising si Ryan, nakita niya si Drake, dinala pala siya kasama si Darcy sa headquarters ng gang. Nakatali ang mga braso ni Ryan sa isang upuan para hindi makagalaw. Sinabi ni Drake na papatayin niya pareho sina Ryan at Darcy pero sasaktan muna niya si Darcy. Inutusan naman ni Drake ang isa sa mga tauhan niya na pahirapan si Ryan, at habang papunta siya sa likod na kwarto, sinimulan ng bugbugin ng lalaki si Ryan at nag-e-enjoy siya habang ginagawa ito. Ngunit hindi niya namalayan na nagawa ni Ryan na makawala sa pagkakatali. Sa pagkakataong ito ay nagawa niyang makalaban at napabagsak niya ang lalaki. Agad namang hinanap ni Ryan si Darcy, at sa kanyang paghahanap ay nakaharap niya ang mga tauhan ni Drake. Pinagtulungan nila si Ryan ngunit siya ay masyadong malakas, at isa-isa silang pinabagsak nito. Pagkatapos, pinagpatuloy nito ang paghahanap at natagpuan niya si Darcy sa isang kwarto. Siya ay nakatali at nakatakip ang kanyang bibig. Agad niya namang kinalas ito para pakawalan ang babae. Pagkatapos ay naghanap sila ng daan palabas, ngunit hindi sila pinayagan ni Drake na makatakas. Alam ni Ryan na oras na para sa huling laban at sinabi niya kay Darcy na umalis na at haharapin niya naman si Drake. Bago magsimula ang laban, sinabi ni Drake na naalala na niya si Ryan, siya ang pulis na tinambangan nito kasama ang pamilya niya na napatay niya noon. Kung saan ay inakala niyang patay na si Ryan, pagkatapos nito, nagsimula ang duelo sa pagitan nilang dalawa, at isang matinding labanan ang naganap. Ilang sandali pa ay makikita na mas malakas si Ryan, kaya napabagsak niya si Drake. Nang akala ni Ryan na panalo na siya, bumangon si Drake at kumuha ng kutsilyo, sinubukan niyang salakayin si Ryan mula sa likuran. Sakto namang dumating ang agent na si Frank mula sa FBI at binaril si Drake bago niya pa man masaktan si Ryan. Dumating ang FBI para pigilan ang gang ni Drake na piniperwisyo ang mga tao sa bayan. Sa huli ay nagpasya si Frank na huwag nang arestuhin si Ryan dahil naniniwala siya na kailangan pa ng mga pulis ang isang tulad niya. Pagkatapos ay umalis na si Ryan sa bayan at nangako kay Frank na magkikita silang muli balang araw. Ang moral lesson sa kwento ay kung balak mong maghiganti sa iyong kaaway ay siguraduhin mong kalbo ang iyong ulo, para matakot sila sa'yo. Teka kaibigan, tutal natapos mo naman ang ating video. Kung nagustuhan mo ito ay pwede bang pakitype naman ang salitang kalbo sa comment section, baka pwedeng pakilike na rin po ito at pa-subscribe na rin sa aking munting channel, para may pagpatuloy po natin ang paghahatid ng mga magagandang movie recap. Maraming salamat po. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.